Ang propesyon ko ay malinaw na isang marupok na mamamana. Pero ang HP ko ay umabot sa 10 trilyon. Mas makunat pa sa final boss. Dahil lang na-awaken ko, ang kaisa-isang hidden talent, ang Hand of Heavenly Punishment. Bawat basic attack ay permanenteng nagdaragdag ng isang life point. At may kasama itong true damage na katumbas ng 1% ng maximum HP ko. At ang ganitong klaseng talent, ay para lang sa unang player na manunood ng buong 8 oras na promotional video. Ang siyang makakakuha nito, sa dati kong buhay, ang laro ay naging realidad. Lahat ng stats ng equipment ay nadadala sa totoong mundo. Kahit na isa akong pro na archer, wala akong binatbat laban sa mga awakened masters. Bago ako mamatay, nalaman ko mula sa kanya, na ang sikreto pala sa pagiging awakened ay ang tapusin ng 8 oras na promotional video. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, bumalik ako sa mismong araw ng release ng laro. Sa pagkakataong ito, walang alinlangan kong isinuot ang game helmet, at pumasok sa laro. Pinanood ko ang 8 oras na promotional video, frame by frame. Congratulations, player! Ikaw ang unang nakatapos manood ng promotional video. Gantimpala, isang Infinity Talent Stone. Ding! Pumasok na sa class selection screen. Pinili ng player ang class na Archer. Oras na para gamitin ang Talent Stone. Hindi ko alam kung anong talent ang lalabas dito. Congratulations, host, na-awaken mo ang talent na Hand of Divine Punishment. Effect 1. Bawat basic attack ay nagdudulot ng true damage na katumbas ng 1% ng sarili mong HP. Effect 2. Bawat basic attack ay permanenteng nagpapataas ng HP mo ng isa. Sobrang up naman ng talent na to. Ang epekto nito ay parang habang nananampal, nanlilinis pa. Matapos ang aking pagkatuwa, agad akong pumunta sa beginner village para magsimulang mag-level up. Isang level 1 na red-eyed rabbit. Sakto, pang-prakti. Team, 8 damage. Oh, ayos to. Naaalala ko sa dati kong buhay. Basta kapag ipinapasa ang Red Eye Quest, yung 100 Red Eyes na kailangan, gawin mong 10,000. Pinapahaba nito ang attack range. Kahit na para sa mga mage at priest, medyo walang kwenta ito sa mga class na tulad nila. Pero para sa isang archer na tulad ko, sobrang up nito. Halika. Hayaan niyong alagaan ko kayo. 1, 2, 3, 8. Team. Ang iyong Hand of Divine Punishment talent ay tumaas na sa 2 stars. Unang epekto. Bawat basic attack ay nagdudulot ng true damage na katumbas ng 2% ng HP mo. Pangalawang epekto. Bawat basic attack ay permanenteng nagdaragdag ng 2 HP. At ganoon nga, nagsimula na naman akong mag-farm ng Red Eye Rabbits. Ang tagal ng bukas ng server. Bakit kaya pumapatay pa rin ng kuneho ang taong to? Sa wakas, nakaipon na rin ng 10,000 red eyes. Oras na para ipasa ang quest. Dakilang adventurer. Isa kang taong may pambihirang tiyaga. Bibigyan kita ng isang espesyal na gantimpala. Team, congratulations sa pagkumpleto mo ng Red Eye Quest. Bilang gantimpala, narito ang 1,000 experience points. Skill, basic attack boost. Natutunan ng skill. Tumaas ang attack range ng 5%. Ang proficiency ng skill ay maaaring tumaas sa paglipas ng panahon, hanggang sa maximum boost na 50%. Sa stats ko ngayon, wala akong talo sa stage na ito. Village Chief. Gusto kong kumuha pa ng quest, pero di ko inaasahan, nginitian ako ng masama ng Village Chief. Matapang na adventurer. Natapos mo na ang beginner quest. Ngayon, patayin mo na ang Demon King. Ha, Village Chief. Pinapapatay niyo sa akin ang Demon King kahit level 2 pa lang ako. Gaya ng inaasahan, hindi mo kaya, no? Kung ganun, patayin mo na lang ang 10 boss. Bibigyan kita ng gantimpalang hindi mo inaasahan. Inisip ko na noong una, na baka may kasunod tong quest na to.
Pero di ko akalain na magiging ganito kaloko. Nagbigay sa'yo ng quest ang matandang village chief. Patayin ang 10 boss ng beginner village. Parusa pag nabigo sa quest. Tatanggalin ang skill mo, amplify basic attack. Gantimpala ng quest, hindi alam. Matagumpay na nakuha ang quest. Dahil sa buhay na to, mayroon akong god tier na talent. Siyempre, kailangan kong subukan ng imposible, para maabot ang tuktok. Pagkaalis sa beginner village, agad akong pumunta sa teritoryo ng mga level 10 na Twisted Trent. Napakahirap kalabanin ng ganitong klaseng halimaw. Mayroon itong 1,900 health points. At mayroon pa itong 2 skill, ang Vine at Revive. Damage, 0. True damage, 426. Buti na lang may true damage mula sa Hand of Divine Punishment. Kung hindi, sa atake ko, hinding-hindi ko masisira ang depensa nito. Tumalon ako mula sa damuhan, at hinarap ng direkta ang Trent. Ang 1,900 nitong HP, ay katumbas lang ng 5 pana mula sa akin. Malaki ang experience points na nakukuha sa pagpatay ng mas mataas na level na monster. Pagkatapos lang pumatay ng 20, nag-level up ako sa level 3. Nakakuha pa nga ako ng 1 ring of revival. Kahit na ordinaryo lang ang kalidad nito, magandang item pa rin to sa simula ng laro. Ibenta ko na lang kaagad. Tagumpay ang pagbenta. Binili ni Zhou Kang ng Zetian Gang ang iyong equipment. Nag-request ang player na si Zhou Kang ng Zetian Gang na idagdag ka bilang kaibigan. Taga Zetian Gang. Sa nakaraang buhay ko, ang Zetian Gang ay isa sa top 10 na super guild sa laro. Mayroon itong 1,000,000 miyembro. Nang ang laro ay naging totoo, mabilis itong naging isa sa top 50 na pinakamalalakas na puwersa sa mundo. Inaad ako ng taga Zetian Gang. May kailangan kaya sila sakin? Sway daw Bay Rencon. Hello. Pasensya na, matanong ko lang. Paano mo nakuha itong revival ring? Babayaran ko para sa impormasyon. Nakuha ko sa pagfa-farm ng mobs. Sumagot lang ako ng 1 linya at hindi na nagsalita pa. Nagpatuloy ako sa pagfa-farm ng mobs para magpa-level. Bakit hindi na siya nagre-reply? Hindi pwede, kailangan ko siyang hanapin. Sino si Sway daw Bay Rencon? Ako yung bumili ng singsing mo. Diyaw daw Bay Renma. Hindi ba yan yung lalaking pumapatay ng kuneho sa beginner's village? Anong ginagawa niya rito? Bakit ang taas ng damage niya? Meron na bang cheat sa larong to kahit kakalabas pa lang? Natigilan si Zhou Kang sa kinatatayuan niya. Kasi, yung mga miyembro ng elite party nila, kahit isama pa ang equipment, ang attack power, ay halos umabot lang sa 100. Pogi, pa-carry naman. May bayad, syempre. Gusto ko sanang tumanggi at magpatuloy na lang sa pagfa-farm ng mobs. Pero bigla kong naalala ang kapatid kong babae na comatose sa ospital. Kaya nagbago ang isip ko. Sige, pwede. Pero, gusto ko ng 300,000. Ano? 300,000. Dadalhin kita sa level 30 ngayong araw. Kahit na. Ang taas naman ng presyo mo. Dadagdagan ko pa ng 1 set ng level 10 na elite gear. Ha? Boss, wag mo naman akong lokohin, ha? Ang level 10 na elite trend ay kayang mag-drop ng 1 buong set, kahit na medyo tsambahan lang. Pero hanggat sapat ang pag-grind mo, siguradong makukuha mo rin. HMM. Sige. I-transfer ko na sa'yo ngayon. Pumasok na sa bank account ang 300,000 yuan. Pumasok na sa bank account ang 3 dito ka lang muna. May aasikasuhin lang ako. Sige. Kuya, wag mo sana akong lolokohin. Pinaghirapan ko rin tong pera. Ha? Cutie. Kuya. Dapat may konsensya ka sa mga ginagawa mo. Konsensya, kamo. Sa halip, nag-log out muna siya sa laro. Dinala ang pera sa ospital para ipambayad sa operasyon ng kapatid niya. Kapatid ko. Sa buhay na to, pagagalingin ka ni Kuya.
Pangako. Muling nag-login sa laro, at nakarating sa spawn point ng mga Twisted Trent. Sinong may konsensya? Sa mundong to, walang ni isang may paninindigan. Kuya, hindi ka pala tumakbo. Bakit naman ako tatakbo? Tama na ang daldal. Bilis, sali na sa party. Para sa team leader lang, limitasyon sa pagkuha ng item, ay expand. Limitasyon sa pagkuha ng item. Nag-imbita, 2 Pogi, sigurado ka bang tama tong hatian ng experience points? Kung sa tingin mo masyadong malaki, pwede kong bawasan para sa'yo. Imbes na mag-aral ka ng mabuti, anong pinagsesend mo sa akin? Video. Hindi ka nagpa-practice ng maayos. Video. Anong video ba yung pinapadala mo sa akin? President, tingnan nyo, may sorpresa. Ha? Sa stage na to, paanong may nakakagawa ng ganyang kasmooth na kiteng? Gamitin mo tong pera para ilibre siya. Itanong mo na rin kung taga-anong guild siya. Kailangan natin siyang ma-recruit. 10 milyong annual salary. Sige, tatanungin ko. Shoulder guards, kukunin mo. Syempre kailangan. 3,000. Itong sobrang 7,000, pampainom mo na yan. Hihihi, Pogi. Ang angas mo naman. Saang guild ka nga pala kabilang? Solo player. Kung ganun, gusto mong sumali sa guild namin. Maganda ang benefits, at maganda rin ang president. Kapag sumali sa guild, kailangang hatiin ang rewards. Kailangan pa naming gumawa ng mga boring na quest. Para sa akin, puro perwisyo lang yan at walang pakinabang. Sa susunod na lang. Nakaka-recover ng 50 health points kada segundo. At hindi pa ito napuputol ng atake. Bukod pa riyan, nagre-reflect pa ito ng 10% ng physical attack na natatanggap. Siguradong god tier item to para sa mga tank. Dahil sa pagpatay mo sa maraming Twisted Trents, nagalit ang Twisted Trent King. Paparating na siya sa battlefield. Mangyaring umalis kagad. Pogi, may lumabas na boss. Lalabanan ba? Syempre, lalabanan. Pogi, ano to? Anong ibig sabihin nito? Nagbayad ako. The customer is always right. Ang sabi ko lang, ipapa-level 10 kita. Pero hindi ko sinabing is-share ko sa iyo ang boss. Pogi, maging fair ka naman. Laging may reward ang first kill sa isang boss. Kung solo mo lang siyang mapapatay, mas malaki ang magiging reward. Kung kasama siya sa party, ilang reward kaya ang mawawala sa akin? $111,000 sa 10,000. Grabe, 110,000 health. Sinong makakatalo dito? Boss nga naman talaga. Kahit tamaan ang weak spot, hindi nagka-critical hit.
Isang normal na atake, 400 health agad. Paano palalabanan to? Pakagawin lang tayong giniling nito, di ba? Pre, kakalabas pa lang ng laro, may cheater na agad. Dahil makapal naman ang dugo ko, hindi ko na kailangang umiwas. Nakamamatay na atake. Anong klaseng Diyos kaya to? Kailangan kong i-recruit ang taong to sa Zotian Gang. Sasabihin ko ang pagkatao ko bilang young master ng Zotian Gang. Siguradong sasali siya sa Zotian Gang natin. Ha, pati pala ang isang pro sumasablay din. Teka, mali, may gustong umagaw sa boss. Isali mo ako sa team. Hati tayo sa boss. Hindi pwede. Nako, masama to. Ito ang salamin na naglalak ng health. Kakalunsad pa lang ng laro. Paano siya nagkaroon nito?